Ipinatigil muna ng Department of Health ang paggamit ng AstraZeneca sa mga edad 50 pababa. Kasunod po yan ng mga naitala ng European Medicines Agency na pambihirang side effect nito gaya po ng blood clot o pamumuo ng dugo sa utak, tiyan at mga ugat. May parating pa namang 17 million doses ng AstraZeneca na binili ng pribadong sektor at mga lokal na pamahalaan. Nakatutok si Cedric Castillo. Pansamantala munang ititigil ang paggamit ng bakuna ng AstraZeneca para sa mga 59 years old pababa. Ito ang abiso ngayon ng Department of Health at ng Food and Drug Administration kasunod ng ulat ng mga naitalang brain blood clotting o pamumuo ng dugo sa utak sa ilang nabakunahan ng AstraZeneca sa Europa. We asked DOH na kung meron pa kung natitirang AstraZeneca vaccine, siguro ay wag muna natin gamitin sa mga people below 60 years old until we get clearer evidence at saka clearer guidance from WHO at saka sa atin pong mga expert. Actually, wala na po tayong AstraZeneca vaccine at this time dahil talagang naubos na po natin ito, may pailan-ilan na lamang daw. Inanunsyo ito ng FDA matapos opisyal ng ilista ng European Medicines Agency o EMA na pambihirang side effect ng AstraZeneca vaccine ang blood clots na may kasamang pagbagsak ng blood platelets. Ang blood clot pwedeng mangyari sa utak, tiyan o arteries na minsan ay may kasamang pagdurugo. The Prague, after a very in-depth analysis, has concluded that the reported cases of unusual blood clotting following vaccination with the AstraZeneca vaccine should be listed as possible side effects of the vaccine. Iginiit ng EMA na pambihirang side effect ito sa kabuuang 34 million katao na nabakunahan sa Europa sa ngayon. Nasa mahigit 160 ang nakaranas ng blood clot sa utak at mahigit 50 ang nagka-blood clot sa tiyan. Sa bilang na ito, may 18 namatay. Sa pag-aaral ng EMA, karamihan sa mga kaso ay mga babaeng 59 years old pababa. Karamihan ay nangyari 2 linggo matapos ang unang dose ng bakuna. Ang payo ng EMA, dapat agad magpatingin sa doktor ang mga naturukan kapag nakaranas ng hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib, pamamaga ng binti o pananakit ng tiyan, matinding sakit ng ulo, paglabo ng paningin o pagkakaroon ng mga pasa. Sa kabila nito, tiniyak ng EMA na mas matimbang pa rin ang benepisyong dulot ng AstraZeneca vaccine kontra COVID-19. Our Safety Committee, the Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee of the European Medicines Agency, has confirmed that the benefits of the AstraZeneca vaccine in preventing COVID-19 overall outweigh the risks of side effects. Sang-ayon dito ang isang miyembro ng ating vaccine expert panel, lalo't napakaliit daw ng bilang ng insidente ng blood clotting. Very rare because so far, among the at least on sa database ng EU, out of the 34 million that have been given so far the AstraZeneca vaccine, only a total of I think around 64 cases were reported. What they are just saying is, as of now, with the evidence that are available, it is not enough to say or reason for them to discontinue vaccination. So it's only just an alert to them that these are happening and they will monitor developments. Sa isang statement, nilinaw ng DOH at ng FDA na hindi raw ibig sabihin ito na hindi ligtas o hindi epektibo ang AstraZeneca vaccine. Mas matimbang pa rin daw ang benepisyong ibibigay ng vaccination, kaya hinihikayat pa rin ang lahat na magpabakuna laban sa COVID-19. Nauna na rin sinabi ng World Health Organization na mariin pa rin itong nirerekomenda ang paggamit ng AstraZeneca vaccine. Si Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion, ikinagulat ang anunsyo ng FDA lalo pat aabot daw sa 17 million doses ng AstraZeneca vaccine ang unang batch na order ng private sector at local government units na inaasahang darating sa Hunyo. You cannot cancel this. These are already firm, ready to be delivered. The entire private sector is shocked, no? Speak of, no? And quite disappointed. These things will just destroy vaccine confidence in the country, which is already weak.
Lampas kalahating milyong doses ng AstraZeneca ang libreng nakuha ng Pilipinas sa pamamagitan ng COVAX facility habang wala pa ang sunod na delivery, sabi ng FDA. Ang susunod natin na ina-expect ay sa isang buwan pa, no, within 1 month pa. So that will give us time to study the evidence and to see kung magkakaroon po tayo ng panibagong guidance sa paggamit ng AstraZeneca vaccine. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras.